Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ngayon ay dadako na ulit sa ating panglingguhang pag-aaral po sa salita ng Diyos dito po sa QPWI. At sa gabi po ito, ako po ang maghahatid sa inyo ng mga mensaheng magmumula po sa ating Diyos. Pastor Eric po ng Sariaya Bayan Church of Christ. At sa gabi pong ito, ang pamagat po na ating po pag-aaralan ay freedom from sin, o paglaya mula sa kasalanan. Ang aklat po na ating pinagkuhanan po ng mensahe po ito ay nagmumula po sa aklat po ng Roma chapter 8 verse 1 to 25 na siya pong series natin ngayon. Ito nga po ay sinalisay po sa atin ng Apostol Pablo ang pagpapalaya po sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At sapagkat tayo po noon ay talaga pong naging alipin ng kasalanan at naghahari po ito sa atin. Ngunit dahil po sa pag-ibig na hindi kanya sukating pag-ibig at kagandang loob ng Diyos, binigyan niya po tayo ng pagkakataon na lumaya mula po sa pagkaalipin sa kasalanan. At sa gabi po ito, yan po ang nais ko pong ibahagi sa inyo, sa mga nanonood po dyan via Facebook Live, sa kanilang po mga tahanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po, bago po tayo magsimula, ay nais ko po muna mag-alay ng isang panalangin para sa patnubay po ng ating pag-aaral. Ama namin Diyos, ang dakila at banal sa gabi pong ito ay nais ko pong ilapit sa inyo ang pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Patnubayan mo kami sa pamagitan ng Bagong Espiritu at ang karunungan at ang kaalaman at ang mensahe at katotohanan lamang na mula sa iyong salita ang siyang mangyahayag po sa gabing ito at mabuksan po ang puso ng mga makikinig upang sa gayon, Panginoon, tumimo ito sa kanilang mga buhay at kanilang puso o Diyos upang sa gayon ay pamuhay po namin ito at masunod namin ang kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, ang pinag-aaralan po natin sa gabing ito is freedom from sin o paglaya mula sa kasalanan. Kapatid, gaano mo ba siniseryoso ang problema sa kasalanan? Yung guilt of sin, the power of sin, and the corruption of sin. Gaano mo ba ito siniseryoso? Na-appreciate po ba natin ang paglaya po natin mula sa kasalanan? Na-appreciate po ba natin ang paglaya natin mula sa kasalanan? Or do we just take it for granted? Sinisikap pa po ba natin na magpasalamat sa Diyos dahil po sa kalayaan po tinanggap natin sa Kanya, mula sa Kanya? Kaya nga po, isinulat po ni Apostol Pablo ang tungkol po sa paglaya po natin mula sa kasalanan na matatagpuan lamang po natin sa isang tao, ang Panginoong Jesucristo. Upang mas ma-appreciate po natin ang lubos mo na pagpapalang ito na tinanggap po natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, let's consider first that there is freedom from the condemnation of sin. There is freedom from the condemnation o mayroong kalayaan o paglaya mula sa kahatulan ng kasalanan. The condemnation of sin o ang paghatol sa kasalanan po, ang bawat isa sa atin is guilty of sin. Ang bawat isa po o ang lahat ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23, walang sino man nakahabol sa kalalagyan ng Diyos. Lahat po ay nagkasala. At hindi po pwedeng sabihin ng isa na isa lamang ang kanyang nagawang kasalanan kaya hindi po siya parurusahan, o kaya naman hindi po pwedeng sabihin na maliit lang nagawa niya kasalanan. Still, kapatid, yan po ay kasalanan. Ang kasalanan po ay kasalanan at hindi po natin pwedeng i-sugarcoat yan para maging maputi sa paningin ng ibang tao. No? Sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin po yan, maliit o malaki. Kasalanan pa rin yun. Okay? Unforgiving sin separate us from God. Ang kasalanan po na ito na naghahari po sa atin na noon ay naghahari po sa atin na pumasok ito sa sanlibutan. Siya po ang nagpahiwalay sa atin mula sa Diyos. Kaya nga po, the ultimate condemnation po na tatanggapin ng mga taong naghahari sa kanilang kasalanan o pinaghahari pa rin sa kanilang katawan, sa kanilang buhay ang kasalanan is death. Kamatayan po. Especially, the second death. Ito yung eternal death na po natatanggapin ng tao. Unang kamatayan po na nangyari sa atin, yung separation from God sa panahon po ng maghari ang kasalanan o pumasok ang kasalanan sa libutan. Pangalawa is physical death. And thirdly, the last death na mangyayari po sa buhay ng isang tao is the eternal death. Meaning, it is an eternal separation from God. Nagkaroon lang po tayo ng temporary separation from God because of sin na pumasok sa sanlibutan na nagkumurap sa katauhan. But, because of love of God,
mayroon pa rin pagkakataon na yung separation po na yun ay mauwi ulit sa pagkakasundo sa Diyos, na magkaroon ulit tayo ng personal relationship sa Diyos. And that's why mayroong kalayaan. Ibinigay ng Diyos ang kalayaan mula doon sa mga taong, mula doon sa kaparusahan, doon sa mga nakay Kristo Jesus. Doon na sa mga taong tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, mayroon na po silang tinanggap na kalayaan. And Romans chapter 8 verse 1 na pinag-aaralan po natin, kaya nga hindi nahatulan ng maparusahan o hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Why? Because sapagkat kay Kristo lamang po mayroong pagkakasundo. Si Kristo lamang po ang siyang tumubos sa atin at nagpawalang sala po sa atin. Siya lamang, wala na pong iba. Romans chapter 3 verse 24 to 26. Kaya nga, katulad nga po nito, yung sinasabi nga po dito na yung pakipag-isa po natin sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan din po ng pagpapabautismo natin ay pagpapakita po yan ng kamatayan ng kasalanan. Ibig sabihin, pinapatay po natin yung kasalanan sa pamamagitan ng po ng pagpapabautismo natin sa tubig. No? At nagkakaroon po tayo ng panibagong buhay. Kaya nga po yung ginagawa po sa atin, di ba? Yung paglubog po sa atin sa tubig ay simbolo po yun na pagkipag-isa po natin sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. At sa ating muling pag-ahon ay pagpapakita rin po na tayo po ay nakikiisa sa Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay. At meron na po tayong panibagong buhay na tinanggap mula sa Panginoon sapagkat po tayo po ay lininis na sa ating mga kasalanan. Hindi po tubig ang naglinis sa atin, kundi ang dugo ni Kristo ang siya naglinis po sa atin. Pangalawa, may kalayaan doon sa mga hindi namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. May kalayaan po. Doon, take note of this. May kalayaan doon sa mga hindi namumuhay ayon sa laman at kundi ayon sa Espiritu. And verse 4, ginawa ito ng Diyos upang panuntunan ng kautusan ay matupad nasa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kaya nga mamaya po atin pong ipapaliwanag, pa-elaborate pa po natin ito dito sa ating lesson. Pangatlo po, at ginawa ng Diyos o ginawa ito ng Diyos ng posible sa pamamagitan ng unang-una kautusan o principle ng Spirit ng buhay kay Kristo Jesus. And verse 2 na binanggit nga po kanina. Ang nagpapalaya po sa isang tao mula sa tuntunin, ang nagpalaya po sa isang tao mula sa tuntunin ng kasalanan at kamatayan. Ang alatuntunin nga po na ito na ng kasalanan at kamatayan na siyang umaalipin sa tao ay binanggit po sa sulat din po niya po sa Pablo dito po sa Romans chapter 7 verse 21 to 25 na kanya pong natuklasan na kung ano pong nais niyang gawin, o kung nais siya pong gumawa ng mabuti, hindi po niya ito magawa. Sa halip kung ano hindi niya nais gawin, siya pong kanyang nagagawa. So yun po ang binanggit niya po sa Pablo na kanyang natuklas sa kanyang sarili na kung paano po umalipin o maghari ang kasalanan sa katawan ng isang tao, sa buhay ng isang tao. Pangalawa, siyempre, ginawang posible ito ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan po ng ating Panginoong Jesucristo ang isang naging susi upang lumaya ang sangkatauhan sa pagkahalipin sa kasalanan. And verse 3 to 4, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Hindi naman talaga kayang tuparin o tumupad ng isang tao sa kautusan upang magkamit ng kaligtasan o ng buhay ng walang hanggan. Sapagkat anuman ang paggawa ng tao o dahil sa kalikasan ng isang tao na talagang yung paghahari ng kasalanan sa sanlibutan ito ay hindi pa rin maiwasan ng tao na magkasala. Sabi nga doon, we are not accept to commit mistake. Lahat po talaga ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya nga, kung ang magiging basihan po natin ng kaligtasan o paglaya sa kasalanan ay ang kautusan, wala pong maliligtas, wala pong magiging malaya. Isinubo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng lamang. Doing what the law of Moses could not do. Ginawa ng Panginoong Jesucristo o ng Diyos ang hindi kayang gawin
ng batas or ng law of Moses na siyang nais matupad ng mga Hudyo ng panahon ito upang magkamit sila ng kaligtasan. Sapagkat ang kaisipan ng mga Hudyo sa kautusan na ibinigay kay Moses, na ibinigay naman ni Moses sa mga Israel, mga taga-Israel, o sa bayan ng Israel, ang magbibigay sa kanila ng buhay ng walang hanggan, ang pagtupad dito. Ngunit hindi kayang gawin ng sinumang tao. According to James, tumutupad ka man sa halos lahat ng kautusan niyan, ngunit magkamali ka man kahit isa man lang sa kautusan na ito, nagkakasala ka na ulit sa lahat ng kautusan. Kaya napaka-imposible talaga sa isang tao, maliban sa isang tao sa Panginoon Jesucristo, na tayo po ay magawa ang pinapagawa po sa atin sa pamagitan ng law. Kaya nga po, we are saved by grace, not by works. Yun po ang katotohanan na binabanggit sa atin ng Panginoon. At napakapalad po nating lahat. No? Dahil Diyos na mismo ang gumawa ng hindi kayang gawin ng tao. At sa pamagitan po yun ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, tinatamasa natin ngayon ang kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Because of His grace and love for us, kasama ang kalayaan sa kahatulan ng kasalanan. Na dapat tayo po ay mahatulan dahil sa ating mga kasalanan, ngunit ang Panginoon po ang hinatulan dahil pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan. And there's also freedom from the power of sin. Meron din pong kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. The power of sin o ang kapangyarihan ng kasalanan po, the problem of sin is not limited to guilt. Ang kasalanan ay may kapangyarihan pong mag-alipin ng isang tao. Kaya nga, hindi nila magawa o hindi po natin magawa ang nais natin gawin. Pasimple po ninyo yung minsan, kung alin yung gusto mong gawin, ang hirap na hirap kang gawin. No, yung mabubuting bagay na gusto mong gawin na sa iyong sarili, ay hindi mo kaya, parang ang hirap na hirap tayong gawin. Ngunit yung mga bagay na ayaw mong gawin dahil alam mo masama at mali, bakit yun yung parang yung madalas natin nagagawa? Yun yung madalas na nag-overflow sa atin. Instead na yung mabubuting bagay. No? Yun po yung sikreto na natuklasan niya po sa Pablo na ibinabahagi po sa atin ngayon na kung ano ang nais niyang gawin na hindi niya magawa. Ngunit kung ano gusto niyang gawin, kung ano ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. So yun po nangyayari. At dinescribe din po ng ating Panginoon Jesucristo ang kapangyarihan po ng kasalanan. Sa John chapter 8 verse 31-34, ang kausap po niya dito yung mga Hudyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo may tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham, kaya may hindi kami nalipin ni Numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang sino man namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. When one commits sins, they become slave of sin. Lalo na po kung ang kasalanan na ginagawa mo ay paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong mali, ikaw po ay alipin ng kasalanan yon. No? So malinaw po sa atin na kung tayo po ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, ay tayo pa rin po ay pinapakita pa rin po natin na tayo po yung mga alipin ng kasalanan at hindi pa rin tayo malaya. Tandaan po natin yun. Kung paulit-ulit mo pong ginagawa ang kasalanan niya. Katulad po ng nilarawan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay sa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Sa katulad po ng pinanggit natin sa Romans chapter 7, kung saan sinabi ni Apostol Pablo, he was sold under sin. He could not do what he wanted, and what he did not wish to do, he did. He found that sin dwells in me. Though he desired to do good, now to perform what is good, I do not find. He was brought into captivity to the law of sin, which is in my members. It made him wretched, crying out for deliverance from this body of death. Sin has the power to enslave, and mankind needs deliverance. Tandaan po natin ang kasalanan ay may kapangyarihan alipinin ng isang tao. Kaya nga po, nangailangan
at kailangan ng sangkatauhan ng tagapagligtas. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po mayroong kalayaan. Mayroong kalayaan para doon sa mga namumuhay ayon sa Espiritu at hindi po ayon sa laman. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 5 to 8, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay sa spiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talagang namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngayon kung gusto natin maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa Espiritu, sundin natin ang kalooban ng Espiritu at hindi ang hilig ng laman. Sapagkat kung patuloy po natin susundin ang hilig ng laman, ay patuloy o patungo po tayo sa kamatayan. Dahil ang pagsunod sa hilig ng laman ay kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa banal na Espiritu na siyang dapat nating mangyari sa buhay po natin ay buhay at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pangalawa, may kalayaan para sa mga pinananahanan ng banal na Espiritu. Verse 9 to 11, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang isang tao, ang Espiritu ni Kristo. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya kung tayo po ay pananatilihin natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin at patuloy po natin itong pagkakainin ng spiritual na mga bagay katulad po ng salita ng Diyos, patuloy po na maghahari po sa ating banal na Espiritu. Ngunit kung nilalabanan po natin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa gawa ng laman, ibig sabihin lamang po nito, kinakaaway natin ang Espiritu at dinalabanan po natin ang banal na Espiritu. Na siya lang may kapangyarihan para po tayo po ay palayain sa pagkalipin sa kasalanan. Na binigay nga sa atin ng apat na yung Panginoon Kristo upang tayo po ay turuan, no? At tayo po ay gabayan. Pangatlo, may kalayaan para sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ang gawa ng laman. Verse 12 to 13, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, magbubuhay kayo. Kaya nga, tayo po'y pinalaya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at binigyan tayo ng Espiritu. Ibig sabihin, mamuhay na tayo at sa Espiritu at hindi na sa hilig ng ayon sa laman. Pangapat, para sa mga anak ng Diyos, may kalayaan para sa mga anak ng Diyos sa mga kasama tagapagmana ni Kristo. Na binabanggit nga po din sa verse 14 to 17, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y magawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo'y tatanggap tayo. Tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasama tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang banal na Espiritu ang ating tatak ang ating pagkakakilanlan, mga kapatid, upang tayo po'y makilala na tayo po'y mga anak ng Diyos at hindi po tayo alipin ng kasalanan o
taga-sanlibutan ito. Kaya nga po, kinapuputan tayo ng kasanlibutan sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po hindi taga-sanlibutan. No? Tayo po ay doon sa kaharian ng langit. With the help of the Holy Spirit, tandaan po natin, we can break free from the bondage of sin. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, tayo po ay makakalaya mula sa pagkatali o pagkagapos natin sa kasalanan. Kaya patuloy po natin, no, patuloy po natin na bigyan kasiyahan, kaluguran ng Banal na Espiritu at pakainin po natin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sapagkat yun lamang po ang napakabuting dapat po natin gawin. And kalayaan mula sa kaparusahan sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon, ano pa bang maihiling po natin? Tatanggap na natin ang dalawang bagay na yun, ngunit may pangatlo pa. How about freedom from the condemnation, from the corruption of sin? The corruption of sin, ang kasiraan sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nakaranas ng pisikal na kamatayan ang sangkatauhan. Ito po ang isa sa mga bagay na nangyari noong unang panahon. Bago pa man po dumami ang tao sa sanlibutan ito, sa pamamagitan po ni Adam and Eve, naghari po o nagsimula o naipanganak ang kasalanan. Dahil po sa nangyari po yun, na pagiging disobedient ni Adam and Eve sa ating Diyos, doon po nagsimula ang corruption sa sangkatauhan. Corruption o pagkasira sa sangkatauhan. At dahil nga po doon, sa nangyari po at ginawa ng nila Adam and Eve, sila po ay nawala ng access into the tree of life. Sila po ay pinalayas sa Garden of Eden at nagkaranas ng physical death. Dahil kung tutusin po mga kapatid, kung hindi nga po nagkasal ang tao, maaari pong walang kamatayan, no? Wala pong mangyayaring kamatayan sa isang tao. Maging yung physical death, hindi po mararanasan ng tao. Dahil nga po sa kasalanan, nagsimula ang corruption. At dahil sa corruption po na yun, nagkaroon din po ng pagkasira. Hindi lamang po sa buhay, kundi sa lahat ng buhay. Okay? Sabi nga po doon, dahil sa kasalanan, maging nilikha ay nilagay o nailagay sa ilalim ng isang sumpa. Subjected to futility, sa pagkawalang saysay po nito, no? And bondage to corruption, and groaning and laboring with birth pangs. Lahat ng bagay po na ito ay dahil po sa pagpasok ng kasalanan. Kaya nga po ang kasalanan po ang pinakamatinding kaaway po natin, pinakamatinding kalaban natin sa sangkatauhan po ito. At yan po ang pinakaayaw ng Diyos, no? Kaya nga po yun ang pinatay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang ginawang pangtubos, no? Yung kanyang dugo, ang siyang imagine po natin, yung sangkatauhan, yung dugo ni Kristo na bumuhos doon sa cross, ang siyang luminis sa sangkatauhan doon sa globe. Yung sa earth, imagine po natin na yung earth na punong-puno ng kasalanan, ng dumi, ng basura, ay lininis ng dugo ni Kristo. Na parang naging parang bago. Ganun po. Hindi, talagang naging bago. No? Sabi nga, kapag tayo po ito mag-usap sa Panginoong Jesucristo, yung ating kasalanan ay parang naging kasing puti ng niebe. Mas maputi pa sa isang niebe. Ganun po ang paglalarawan po ni Apostol Pablo, no? Kaya nga po, tinanggap po natin ang kalayaan nito. Kaya nga nagkaroon ng kalayaan sa atin. Ang maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos na siyang mahayag pagdating ng araw. Ito na po ang mangyayari po sa atin. Making any present suffering unworthy to be compared. Na wala na pong anumang paghihirap na daranasin natin sa mundong ito na may kukumpara sa kaluluhatian o kaya naman sa kagalakan na mararanasan po natin sa pagkumpara ito ng ating Panginoon Jesucristo sa pagtanggap natin sa putong ng buhay. At even the creation will be delivered from the bondage of corruption. Ang sangkalinika ay mapapalaya din mula sa pagkagapos o pagkasira dahil sa kasalanan.
So lahat po yun. Sabi nga po doon, tinan po natin yung sinasabi ni Apostle Pablo that does not say that creation will be delivered into its own liberty, but into the glorious liberty of the children of God. Ito po yung the present heavens and earth will pass away. Yung kasalukuyan po nating langit at lupa ay lahat po yan ay mawawala. And there will be new heavens and new earth. Revelation chapter 21 verse 1 to 7 and 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14 na sinasabi na ang sangkatauhan ito, sangkalangitan at ang salibutan ito ay mawawala. At papalitan siya ng bagong langit at ng lupa. At doon po maninirahan lahat ng mga sumampalataya at nanatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga banal, lahat ng mga niligtas ng ating Diyos. At lahat ng lahat ng tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Pangalawa, kasama ang ating muling pagkabuhay na ating inaasahan. Our hope, the redemption of our body which we eagerly await, na matagal na po nating hinihintay, no? Yung pagkatubos po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na sa kanyang muling pagparito upang pauwiin na po ang ating mga luha, lahat ng ating paghihirap, sakit na nararamdaman po natin, lahat ng yan ay mapapawi sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. And save for this very hope for which we wait with perseverance. Kaya magtiis po tayo. Hanggang bang narito pa tayo sa libutan ito mga kapatid, tandaan natin may inaasahan po tayo. Ang pag-asa po natin ay ang muli pagparito ng Panginoon Jesucristo upang pawiin ang paghihirap po natin, upang pawiin at punasan ng ating mga luha dahil sa kahirapang dinaranas po natin. Sabi ng Panginoon, be faithful always at patuloy tayong maging matatag at malakas. Kaya nga po tayo mga magkakapatid ay nagpapalakasan. Kaya nga po meron tayong ganitong mga gawain, even in KPWI, even in live, Facebook live, upang patatagin at palakasin po ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang paglikha ng isang bagong langit at bagong lupa, ang kasamaan po ng kasalanan ay mawawala na. At ang mananatili na lamang po ay ang lahat ng magandang bagay sa atin. Sa panghuli, ang kalayaan mula sa kasalanan na siyang makakamtan lamang ang kalayaan mula sa kasalanan na siyang makakamtan lang kay Kristo kasama ang freedom from the condemnation of sin o kalayaan mula sa kasalanan o katulad ng kasalanan at kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pangatlo, kalayaan mula sa pagkasira sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, malibang tanggapin po natin ang kalayaan mula sa kasalanan na matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo, we will remain guilty of sin. We will remain a slave to sin, and we remain under the corruptive influences of sin. Kaya po, habang may panahon pa, habang may pagkakataon ka pa ngayon, sino ka man po ngayon na nakikinig, nanonood dyan via Facebook Live na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, o even dun po sa mga tumanggap na sa Panginoon, huwag na po tayong magpaalipin sa kasalanan. Huwag na po natin pagariin pa ang kasalanan sa ating buhay. Sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon. Kinalan na po yung pagkaproses po sa atin. Sinira na po ng Panginoong Jesucristo yun sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagdaloy ng dugo niya doon sa cross para po sa atin. At kayo po na mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, this is the time para po tayo ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo. Ibigay po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. So, magandang gabi po sa ating lahat na po. Ang mensahe pong ito ay nagbigay muli sa atin ng pagpapatibay at encouragement po mga kapatid, and edification and exhortation o mga kapatid upang magpatuloy po tayo sa pagharap po ng ating mga pagsubok at pagharap po sa ating pinagdadaanan sa buhay ngayon na bilang mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood yan sa kanilang tatahanan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nariyan po sa kanilang mga kung saan ka man po naroroon ngayon. Kayo po'y patuloy na ingatan ng ating Panginoon. So yun lamang po. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na dakila at banal, salamat Panginoon sa gabi nito na binigay mo sa amin ang mensahe muli na pinaalala mo sa amin kung paano mo kami pinalaya Panginoon mula sa pag-alipin sa kasalanan. Nawa ang kalayaang ito Amay mapanatili po namin sa aming buhay at patuloy po namin sundin ang kalooban ng banal na Espiritu na nasa sa amin. Na patuloy po namin masunod at may pagmuhay ay ang
kalooban lamang ng banal na Espiritu, hindi ang kalooban ng laman at kasalanan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na siya magbigay sa amin ng lakas at karunungan upang ma-overcome po namin lahat ng bagay nito. Sa iyo po namin itinatas ang papulit karangalan sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po.